mamaya nga po 5 p.m. Manila time, inaasahan na maglalabas na ng desisyon itong ICC Appeals Chamber ukol po dito sa kung may jurisdiksyon o wala ang ICC sa kaso po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para rin po sa mga kapatid natin na nakaabang na, ano po bang inaasahan na mangyayari mamaya sa panig po ninyo? Sa tingin nyo po ba ay kakatig itong Appeals Chamber sa mga biktima ng war on drugs? Tingin ko pabor sa jurisdiction. May jurisdiction ng ICC kasi parang self-defeating kung sabihin niyang wala akong jurisdiction. So goodbye na. Matapos ng mahabang proseso. Tandaan din natin na appeal na lang ito. Pag sinabing appeal, meron ng isang desisyon. Nung October, eto wala pong hearing. Pero in-upload yung desisyon patungkol sa jurisdiction nung pre-trial chamber at sabi nila, meron tayong jurisdiction. Malinaw yung pagkakasulat nila, wala naman akong nakikitang pagkakamali. At dun sa puntong yun lang, ang atake ng appeal, ang sasabihin mamaya ay, at maikli lang ito, ang sasabihin, tama ba ang pre-trial chamber nung nagpasya siya na may jurisdiction? Batay sa ganito, 1, 2, 3. Ang sasabihin nila, there is no basis to reverse the decision of the pre-trial chamber. Kung sakali po, Attorney Cristina, na ganyan nga po ang maging desisyon ng Appeals Chamber, paano po ba yun? Magtutuloy na po ba agad ang proseso? Saang stage na po tayo susunod na tutungo? Technically, hiwalay ito dun sa proseso na nangyayari na sa pre-trial chamber. So yung pre-trial chamber, doon nakabinbin dati yung iba't ibang mga question, pero ngayon, natanggal na yung interim release, natanggal na yung fitness to stand trial. Ang tanging tanong sa pre-trial chamber ngayon, is there basis or is there evidence to proceed with trial? So sa pre-trial stage ngayon, yun yung stage natin at na may deadline next week. Kaya sabi namin, sakto din yung timingan nito eh. Yung appeals chamber na technically, again, hiwalay nga yung pagpapasya nila, mukhang mauuna nga talaga yung decision on jurisdiction. Malinaw yon, may jurisdiction kami o wala, kung sakali. Tapos the following week, ibababa yung decision patungkol sa confirmation of charges, magpapatuloy ba yung trial o hindi. Kaya technically, yung decision bukas, hindi siya nagbibigay daan na, sige, mag-trial na tayo. Technically hindi, pero yung mangyayari din next week, taken together, ang ibig sabihin yan, kung oo, at oo din next week, may basis to proceed, by end of the year, at the latest February 2027, magsisimula ang trial ni Duterte. Ayun, mas malinaw na ngayon. Yung sa susunod na linggo na desisyon na confirmation of charges, ang mas pinaka-aabangan po natin. Anong date po ito next week, Attorney? So, iba-iba ng bilang kasi 60 days after yung confirmation. Ang April 29 ng deadline, kaya parang sabi ng iba, magsasubmit yan ng 30. Yung isang bilang naman, or isang punto, paano kung nag-submit nga on time o a little bit earlier, hindi pa naman nabubura yung reductions, di ba? Paano kung hindi pa nabubura? So sabi, baka May pa natin makikita yung uploaded public version. So yung next week po, walang hearing. Oo. Ano lang to, upload. Kaya sabi nga namin, kung mag-aabang na naman tayo, madaling araw, sa website ng ICC, i-upload nila yung decision whether to confirm or not to confirm the charges. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa